Sagit na ngang libo-libong maliliit na ilaw na nakasabit na parang nga bituin sa malawak niyang hardin. Ang gabi ay perpekto. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong selebrasyon. Ang hangin ay puno nga. Halimuya nga. Mga mamahaling bulaklak at nga matamis na pabango nga. Bisitang nabibilang sa alta sosyedad. Maririnig ang mahinang tunog ng isang violin na sinasabayan ng pinagulong tawanan at bulungan nga taong nakpapaligsahan sayaman at kapangyarihan. Ito ang ika-42 kaarawan ni Isabela at tulad ng lahat ng bagay sa kanyang buhay, ang gabing ito ay maingat na isinaplano upang maging isang larawan ng karangyaan at tagumpay. Siya, ang reyna ng gabi, ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang nga bisita. Isang perpektong ngiti ang laging nakapaskil sa kanyang nga labi. Ang suot niyang silver na bestida ay kumikinang sa bawat galaw niya na tila ba niyayakap ang bawat kurbangang kanyang katawan na nananatiling alaga sa pakdaan ng panahon. Ngunit sa likod ng lenteng kanyang kamera, si Marco ay nakakakita ng ibang bagay. Para sa kanya, na isang tagalabas sa mundong ito, ang lahat ay isang pagpapanggap. At sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang mata ay laging bumabalik kay Isabela. Nakikita niya ang bahagyang pagod sa mamata nito sa tuwing akala niya ay walang nakatingin. Ang isang segundong pagkawalang ang ngiti bago ito muling bumalik kapag may lumalapit na bisita. Sa isang iglap, habang itinuon niya ang kanyang lente sa mukha nito mula sa malayo, natama ang kanilang paningin. Hindi siya tumingin sa kamera, kundi sa kanya, sa lalaking nasa likod nito. Isang saglit lang iyon, ngunit para kay Marco, para iyong isang bintanang nakbukas patungo sa kaluluwa ng isang babaeng naluluno sa kalungkutan. At doon nagsimula ang lahat. Isang senador na medyo lasing na ang dumaan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga nito si Isabela. Ang kopitangang mamahaling red wine na hawak niya ay tumapon na iwan ng isang malaking pulang mansa sa kumikinang niyang silver na bestida. Huminto ang mundo. Natahimik ang lahat. Bago pa man makalapit ang makatulong, si Marco, sa hindi may paliwanag na dahilan, ay mabilis na lumapit. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang sinubukang punasan ang natapong alak. At sa pagdamping ang kanyang nga daliri sa tela, dumampi rin ito sa mainit na balat ng braso ni Isabela. Isang tila kuryenteng gumapang sa kanilang dalawa, isang di inaasahang init na mas matindi pa sa kahihiyan ng natapong alak. Nag-angat ng tingin si Isabela. Hindi na sa mansa, kundi sa mga mata ng estrangherong lalaki na buong tapang na lumapit upang tulungan siya. Ang amoy ng alak ay humalo sa mamahalin niyang pabango. At sa isang saglit na iyon, sa gitna ng gulo at kang mansa, may isang bagay na nagsimula, isang bagay na hindi nila inaasahan, isang bagay na mapanganib at hindi mapipigilan. Nang mag-umaga na, unti-unti nang namatay ang ingay at sigla ng mansyon. Ang dating masiglang hardin ay nabalot ng katahimikan, na binabasa lamang ng mahinang, kaluskos ng madahon na tinatangay ng malamig na hangin ng madaling araw at ng tunog ng makubiertos na nililikpit ng matawhan sa loob. Isa-isang napaalam ang nga huling bisita. Mga ngiting pagod ngunit kontento ang nasa kanilang ngalabi. Hanggang sa si Isabela na lamang ang natira. Nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong mundo na ngayon ay napapakita ng nga bahid ng pagod at kalituhan. Ang kanyang mamahaling bestida ay mayroon pa ring kupas naman sa ngala, isang paalala ngang maliit na kaguluhang sumira sa perpektong takbo ng gabi. Ngunit hindi ang mansa ang nasa isip niya, hindi rin ang nga papuri o nga regalong natanggap niya. Ang kanyang nga mata ay palihim na hinahanap ang isang anino sa dilim, ang anino ngang lalaking may dalang kamera, ang lalaking naglakaslop na hawakan siya. Nakita niya si Marco sa may gili nga swimming pool, malapit sa lanay, abala sa maingat na paayos ngang kanyang gagamit. Ang mailaw mula sa pool ay nakbibigay ng isang misteryosong liwanag sa kanyang muha na napapatingkat sa kanyang konsentrasyon. Ang manggas ang kanyang itim na polo shirt ay nakatupi hanggang siko na nagpapakita ang kanyang nga bisik na may bahagyang korte dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na kagamitan. Mayroong isang simpleng gilas sa kanyang bawat kilos. Isang katahimikang taliwas sa ingay at pagpapanggap na nasaksihan niya buong gabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang matakong ay lumiliha ng mahinang tuno sa mamahaling baldosa. Naramdaman ni Marco ang kanyang pagdating bago pa man siya makapagsalita. Agad itong tumayo ng tuwid at lumingon, isang bahid ng gulat ang dumaan sa kanyang nga mata. "Ma'am Isabela," sabi niya, ang kanyang boses ay magalang at may kaunting pag-alangan.
Akala ko po nak papahinga na kayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Isang ngiting hindi pilit, hindi para sa makbisita. Hindi pa. Gusto lang kitang personal na pasalamatan. At para ayusin na rin ang bayad para sa serbisyo mo. Sabi niya, sinubukang panatilihing profesional ang kanyang tono. Napakagaling ng iyong trabaho. Besa sa mga nakita kong kuha mo kanina. Ngumiti si Marco, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mata. Trabaho ko po yun, ma'am. At karangalan kong maging bahagi nga espesyal na gabi ninyo. Pagkatapos ay idinakda niya. Mas mahina ang boses. At salamat din po pala sa tiwala kanina. Sa insidente. Ang pakbangit sa insidente ay nakbalik ngang ala-ala ngang kanilang pakdadayti. Tila naramdaman muli ni Isabela ang init ngam daliri nito sa kanyang braso. Wala yun. Mabilis ang naging reaksyon mo. Ako dapat ang magpasalamat, sagot niya. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang puno nga hindi masabing salita. Upang basagin ito, nagpatuloy si Isabela. Sigurado akong magaganda ang kalalabasan ng lahat ng litrato. Nakuha mo ang lahat ng mahalagang sandali. Tumango si Marco, ngunit pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mata ni Isabela. Isang tinging tila tumatagos sa lahat ng pada na kanyang itinayo sa paligid niya. Opo, nakuha ko po lahat ng ngiti, lahat ng pakbati. Pero para sa akin, ma'am, ang pinakamagandang litrato ay hindi yung nakaplano. Natigilan si Isabela. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang kuryosidad ay biglang napuka. Ang ibig ko pong sabihin? Papatuloy ni Marco. Pinipili ng maingat ang kanyang maksalita. Ay, may maksandali ngayong gabi, maisang iglap lang, na nakikita ko sa lente ko. Mga sandaling akala ninyo ay walang nakatingin. Isang sulyap sa malayo, isang halos hindi mapansing pabuntong hininga. Yun po ang makuhang hindi mababayaran. Dahil doon lumalabas ang tunay ninyong nararamdaman. Ang masalita ni Marco ay tumama kay Isabela na parang isang sampal at isang yakap ng sabay. Walang sinuman sa kanyang mundo ang nangahas na kausapin siya ng ganon. Ang matao sa paligid niya ay nakikita lamang ang matagumpay na businesswoman, ang asawa ang isang makapangyarihang lalaki, ang reyna ang kanyang kastilyo, ngunit ang lalaking ito. Salop lamang ng ilang oras, sa pamamagitan ng isang pirasong salamin, ay tila nakita ang isang bagay na matagal na niyang itinatago maging sa kanyang sarili. At ano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ano ang tunay na nararamdaman na nakita mo? Naatubili si Marco sandali na parabang natatakot na baka lumampas na siya sa kanyang linya. Ngunit ang pagiging prangka sa mga mata ni Isabela ay nakbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nakita ko po ang isang babaeng pagod na. Pagod sa pangiti, pagod sa pagiging perpekto. Nakita ko po ang lungkot, isang napakalalim na lungkot na hindi kayang itago ng lahat ng kinang sa paligid ninyo. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Isabela na siya ay hubad, hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal na paraan. Ngunit sa halip na makaramdam ng takot, isang kakaibang ginhawa ang kanyang naramdaman, ang pakiramdam na may isang taong nakakakita sa tunay na siya. Upang ilihis ang bigat ng usapan, siya naman ang nagtanong, ikaw naman. Ano ang kwento mo, Marco? Bakit photography? At dun, sa ilalim ngang naantok ng mga bituin, nagsimulang makwento si Marco. Ikinuwento niya ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pangarap na makapaglakbay at kunan ng litrato ang ordinaryong tao, ang totoong kwento. Ang kanyang salita ay puno ng pangarap at ng isang siglang matagal nang nawala sa mundo ni Isabela. Habang siya ay nagsasalita, pinakmamasdan siya ni Isabela. Ang kanyang mata na kumikinang kapag pinausapan ang kanyang gusto, ang kanyang kamay na gumagalaw upang bigyang diin ang kanyang salita. Isang malaking pagkakaiba sa makalkulado at walang buhay na pag-usap ng kanyang nakasanayan. Ang kanilang pausap ay tila isang sayaw, isang dahan-dahang paikot papalapit sa isa-isa hanggang sa hindi na nila namalayan na ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Ang profesional na linya ay nabura na, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isabela, isang malakas at may autoridad na boses ang tumawa mula sa loob ng bahay, ang kanyang asawa. Agad na nagbago ang anyo ni Isabela.
ang lambot sa kanyang mukha ay biglang tumigas, ang kanyang tindig ay muling naging formal, ang mahika ay nabasak, kailangan ko nang pumasok. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Tungkol sa bayad, tatawagan ka na lang aking sekretarya bukas. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, lumingon siyang muli. Pro, kailangan ko ang numero mo. Para may padala mo sa akin ang link para sa malitrato. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Kinuha ni Isabela ang sa kanya. At sa simpleng papapalitan ng numero, isang kasunduan na hindi nabanggit ang nabuo, isang pangako ng masusunod pang pag-usap, naglakat si Marco papalayo, dala ang kanyang makagamitan. Bago siya mawala sa dilim, lumingon siya at naktama muli ang kanilang mata. Isang mahabang sulyap na puno ng pangako at panganib. Naiwan si Isabela na mag-isa sa hardin. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang bahagi ng kanyang braso kung saan dumampi ang daliri ni Marco. Ang init ay wala na ron, ngunit ang alaala nito, kasama ang masalitang binitiwan nito, ay nagsimula ng maugat ng malalim sa kanyang puso. Isang bining pagnanasa, isang bining pag-asa, isang bining kasalanan, at alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na sa gabing iyon, tinamnan niya ang isang hardin na hindi niya dapat alagaan, ngunit hindi niya kayang pabayaan. 2 araw ang lumipas. 2 araw na sinubukan ni Isabela na ibalik ang lahat sa dati. Ang mundo niya ay muling umikot sa mag-board meeting na puno ng numerong walang katapusan, sa matawag sa teleponong napapasakit sa ulo at sa business lunch kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na presyo. Ang kinang at ingay ng kanyang karawan ay tila isang panaginip na lamang, isang magandang pelikulang natapos na at kailangan ng kalimutan. Ngunit sa ilalim ng yang perpektong ayos, sa likod ng yang mamahaling business suite at ng kanyang matigas na expression, may isang bagay na nakbago. Isang alaalang pilit bumabalik, isang multo ng isang haplos, at ang tuno ng isang boses na nagsasabing nakita nito ang kanyang kalungkutan. Palihim niyang sinusulyapan ang kanyang telepono, naghihintay sa isang mensaheng hindi niya dapat hintayin mula sa isang numerong hindi niya dapat sinasaulo, at dumating nga ito. Nasa gitna siyang isang mahalagang pagpupulong, napapaligiran ng lalaking seryoso ang mukha na nagtatalo tungkol sa milyon-milyong piso. Biglang na-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng makintap na mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Good afternoon, Ma'am Isabela. Here is the link to the photos from your party, Marco. Ang kanyang puso ay biglang kumabo ng malakas, isang ritmong hindi nababagay sa malamig at tahimik na conference room. Pinanatili niya ang kanyang kalmadong anyo, tumango sa nagsasalitang board member na parabang nakikinig, ngunit ang kanyang isip ay lumilipat na. Isang simpleng text message, ngunit para sa kanya, iyon ay isang paanyaya sa isang mundong ipinagbabawal. Hinintay niya ang gabi. Hinintay niyang manahimik ang buong kabahayan. Hinintay niyang pumasok sa sarili nitong silid ang kanyang asawa, na gaya ang dati ay abala sa sarili nitong mundo. Nagtungo siya sa kanyang pribadong paaralan, isang silid na puno ng libro at mga tropeo ng kanyang tagumpay. Nagsalin siya ng isang kopita nga alak, ang paborito niyang French wine, at umupo sa harap ng kanyang malaking laptop. Ang bawat kilos niya ay mabagal, sinasadya na parabang isang ritual. Huminga siya ng malalim bago ay click ang link na ipinadala ni Marco. Bumukas ang isang online gallery. Ang unang folder ay may titulong The Celebration. Dito nakalagay ang daan-daang perpektong litrato. Ang makuha ng mabisitang nakangiti, ang madetalyeng palamuti, ang masasarap na pagkain, ang kanyang pamilya na nakangiti sa tabi niya. Lahat ay maliwanag, makulay at perpekto. Profesional ang kanyang pagtingin sa mga ito, tumatango sa galing ng composition at liwanag. Magaling si Marco, walang duda. Ginamit niya ang litratong ito para sa social media ng kanyang kumpanya, para ipakita sa mundo ang isang perpektong gabi. Ngunit hindi ito ang hinahanap niya. At pagkatapos, nakita niya ang pangalawang folder na may simpleng titulo, Portraits. Nag-atubili siya. Parang isang kahon ni Pandora, natatakot siyang buksan ito, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa pag-click niya rito, isang litrato lamang ang lumabas sa simula. Isang close-up shot ng kanyang mukha, hindi ito ang kanyang ngiting pangnegosyo. Ito ay isang pagod na ngiti,
isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. At sa kanyang nga mata, nakita niya ang lahat ng sinabi ni Marco. Ang lungkot, ang pagod, napasinghap siya. Sunod-sunod niyang tiningnan ang nga sumunod na litrato. May isang kuha kung saan siya nakatalikot, nakatingin sa hardin. Ang kanyang mabalikat ay bahagyang nakakuba na parabang pasan niya ang buong mundo. May isa kung saan siya tumatawa kasama ang isang matalik na kaibigan, isang tawang malakas at toto, isang tawang halos nakalimutan na niya kung paano gawin. At nariyan ang litrato ng kanilang pagtatamang mata sa pamamagitan ng lente, isang saglit na connection na nahuli at naging permanente. Pagkatapos ay ang nga litrato ng insidente ng natapong ala, isang serye ng mabilis na kuha na parang maeksena sa pelikula. Ang gulat sa kanyang muha, ang paglapit ni Marco at ang huling litrato, isang close-up ng kanilang makamay, ang kanyang nga daliri na dumadampi sa kanyang braso. Hindi niya namalayan may mga luha ng tumutulo mula sa kanyang nga mata. Hindi ito luha ng lungkot kundi luha ng pagkakakilala. Ang babae sa mga litratong iyon ang totoong siya. Ang babaeng pagod, nangungulila, ngunit sa isang saglit ay nakaramdam ng paasa. Sa loob ng maraming taon, siya ay isang karakter sa isang dula na siya mismo ang nagsulat. Ngunit ang lalaking ito, sa isang gabi lamang, ay nagawang kuhanan ng litrato ang aktres sa likod ng entablado sa kanyang pinaka-vulnerableng kalagayan. Ang paggangan niya sa galing ni Marco bilang photographer ay napalitan ng isang mas malalim na damdamin, isang pagkahumaling sa lalaking nakakita sa kanyang kaluluwa. Isinara niya ang laptop. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking salamin na nakasabit sa pada. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Sinubukan niyang hanapin ang babae sa malitrato. At nakita niya ito, nagtatago sa likod ng perpektong makeup at mamahaling damit. Isang pagnanasang makita muli ang lalaking napakita sa kanya ng kanyang tunay na sarili ang biglang bumuhay sa kanyang natutulo na diwa. Hindi na sapat ang isang simpleng pasasalamat. Kailangan niya siyang makita. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang i-type ang isang mensahe. Ang kanyang makdaliri ay nanginginig. Ano ang sasabihin niya? Una niyang sinulat, Marco, salamat sa mga litrato, magaling ka. Ang aking sekretarya na ang tatawag sa iyo para sa masusunod na proyekto. Binura niya ito. Masyadong malamig, masyadong profesional. Sinubukan niya ulit, Marco, hindi ko mapigilang tingnan ang litrato. Kailangan kitang makita. Binura niya ulit. Masyadong direkta, masyadong mapanganib. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at natakpuan ang perpektong dahilan, ang perpektong balanse sa pagitan ng profesionalismo at personal na pagnanasa. Sinulat niya, Marco, napakaganda ng nga litrato. Mayroon kang tunay na talento. Bilang pasasalamat, gusto sana kitang ilibre makapa. At marahil, mapausapan na rin ang ilang posibleng regular na trabaho para sa marketing department ng aking kumpanya. Sabihin mo lang kung kailan ka libre. Ipinadala niya ito bago pa man siya makbago ngang isip. Ang ilang minutong paghihintay sa kanyang sagot ay parang isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay nagdudulot ang pagdududa. Tama ba ang ginawa niya? Ngunit nang tumunog ang kanyang telepono, nawala ang lahat ng kanyang alinlangan. Ang sagot ni Marco, nasisiyahan akong nagustuhan ninyo, Ma'am Isabela. Isang karangalan po na magkipagkape sa inyo. Libre po ako bukas ng gihapon. Isang ngiti, isang totoong ngiti, ang dahan-dahang sumilay sa malabi ni Isabela habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng kanyang telepono. Ang babae sa salamin ay tila nakaroon ng bagong kislap sa mga mata. Ang paa niya ay naipadala na. Ang tugon ay natanggap na. Ang susunod na habang papalayo sa kanyang perpektong buhay ay nakatakda ng maganap. Ang pagtatagpo nila sa coffee shop ay naiwan ng isang matamis na lasa sa isipan ni Isabela, isang lasang mas matindi pa sa pait ng ininom niyang espresso. Ang usapan na nagsimula bilang isang profesional na dahilan ay mabilis na lumihis patungo sa mga persona na landas, makasadang hindi pa niya nararating kasama ang sinuman sa mahabang panahon. Sa loob ng 2 oras na iyon, sa isang tahimik na sulok ng pihan, hindi siya ang makapangyarihang CEO o ang asawa ang isang kilalang tao, siya ay si Isabela lamang, isang babaeng sabi na makinig at sabi na pakinggan. Ang kanilang pamamaalam ay formal, isang simpleng pasasalamat at isang pangako nga posibleng proyekto sa hinaharap,
Ngunit ang mata nila ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong hindi pa nagsisimula, ngunit kauna nila alam ang magiging pamagat. At doon nagsimula ang mga mensaheng lihim. Nagsimula ito sa isang simpleng text mula kay Marco kinabukasan. Salamat po ulit sa kape kahapon, Ma'am Isabela. It was a privilege. Ang ma'am ay naroon pa rin. Isang father ng respeto na naghiwalay sa kanila. Sumagot si Isabela. Pinanatili ang tono. You're welcome, Marco. The pleasure was all mine. Ngunit habang lumilipas ang nga araw, ang nga simpleng mensaheng pasasalamat ay naging nga pangungumusta. Ang good morning niya ay nagiging unang nababasa ni Isabela bago pa man niya tingnan ang nga email mula sa kanyang opisina. Ang good night niya ay ang huling salitang napapatulo sa kanya, isang salitang mas malambing pa sa katahimikan ng kanyang malaking silid-tulugan. At dahan-dahan, ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho, isang blok sa bawat pagkakataon. You can drop the Marco. Isabela is fine. Text niya isang araw. Ang kanyang simpleng sagot, sige. Isabela ay nagdulot ng isang kakaibang kili sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na parang siya ay isang dalagitang muling umibig. Ang kanilang telepono ay naging kanilang sikretong mundo. Sa araw, sa gitna ng kanyang magulong iskedyul, ang isang simpleng vibrate mula sa kanyang telepono ay nagiging isang sikretong hudyat. Nakapo siya sa isang boardroom, nakikinig sa maulat tungkol sa stock market, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang daliri ay abala sa patipengang isang sagot kay Marco. Isang ngiting palihim na sumisilay sa kanyang nga labi na kailangan niyang itago sa likod ng painom ng tubig. Nagsimula siyang matakot at masabi sa tunog ng kanyang telepono. Ang bawat mensahe ay isang maliit na pananakaw ng sandali, isang pagtakas mula sa kanyang ginintuang kulungan. Upang maging ligtas, pinalitan niya ang pangalan ni Marco sa kanyang konteks. Mula sa Marco, photographer, ito ay naging Julia, marketing, isang pangalang hindi peg-interesan ng kanyang asawa kung sakaling masulyapan nito. Ang kanilang nga pag-usap ay lumalim sa paglipas ng bawat gabi. Hindi na ito simpleng pangungumusta. Naging bintana ito sa kanilang nga kaluluwa. Ikinukwento niya ang bigat ng kanyang araw. Hindi ang nga tagumpay na nakasulat sa mga ulat, kundi ang totoong bigat. Katatapos lang ng isang malaking deal. Text niya isang gabi. Lahat sila binabati ako. Pagkatapos ng ilang sandali, naktip siyang muli. Pero ang toto, wala akong maramdaman. Parang isa lang itong laro na kailangan kong laging ipanalo. Ang sagot ni Marco ay hindi mga salita, kundi isang litrato. Isang litrato ng paklubo ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nag-apoy sa kulay kahel at lila. Ang caption, sana nandito ka para makita to. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa mundo, hindi kailangang pahirapan para maramdaman. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Isabela na may nakakaintindi sa kanya. Si Marco naman, ibinabahagi ang kanyang mundo sa pamamagitan ng kanyang lente. Ipinapadala niya ang nga litrato nga bagay na nakikita niya sa kanyang araw. Isang matandang nagtitindang ang sampagwitan na may ngiti sa mga labi, isang batang naglalaro sa ulan, isang pusang natutulok sa ibabaw ngang mainit na makina ngang diip. Ipinapakita niya kay Isabela ang buhay na simple toto at malayo sa kanyang mundo nga artipisyal na kinang. Ang kanilang mga mensahe ay naging isang anyong pagnanasa. Isang gabi, habang nakahiga na si Isabela sa kanyang kama, ang kanyang asawa ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Nag-text si Marco. Hindi pa ako makatulog. Bakit naman? Sagot niya. May nakita kasi akong isang pelikula kanina. May isang eksena sa isang party. May babaeng nakasuot ng silver na bestida. Huminto sa pahinga si Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog. At naalala kita. Ang tatlong salitang iyon ay sapat na upang painitin ang buong katawan ni Isabela. Nag-text siyang sagot, ang kanyang nga daliri ay bahagyang nanginginig. Sana lang hindi natapunan ng ala ang bestida niya. Naramdaman niya ang ngiti sa sagot ni Marco kahit hindi niya ito nakikita. Hindi naman, pero hindi kasing ganda ng pagkakadala mo. Ang kanilang nga gabi ay napuno ng ganitong nga pag-usap. Matanong na, anong suot mo ngayon? Na sinusundan ng detalyadong paglalarawan, makapangungusap na nagsisimula sa naisip kita, na nag-iwan sa kanilang dalawa na mas lalong sabi sa isa't isa. Para kay Isabela,
Ang kanyang telepono ay naging isang extension ng kanyang puso. Ito ay naging kanlungan at panganib. Sa bawat mensaheng kanyang binubura kinaumagahan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit sa bawat mensaheng kanyang natatanggap, nararamdaman niya ang buhay na dumadaloy muli sa kanyang nga ugat. Isang gabi, habang nag-usap sila, naglakas loob siyang magtanong, "Marco, ano ba talaga to? Anong ginagawa natin?" Ang paghihintay sa kanyang sagot ay isang pagpapahirap. Bawat segundo ay tila isang oras. At nang dumating ang kanyang sagot, ito ay simple ngunit malalim. "Hindi ko alam, Isabela. Ang alam ko lang, sa iyo ko lang nasasabi ang mga bagay na hindi ko masabi sa iba. Sa iyo, nararamdaman kong totoo ako." Iyon na ang sagot na kailangan niya. Hindi nila kailangang lagyan ng pangalan ang kanilang ugnayan. Sapat nang malaman na sa kanilang sikretong mundo, sila ay totoo. Ibinaban niya ang kanyang telepono at inilagay sa ilalim ng unan. Ang liwanag mula sa screen ay nawala at ang silid ay muling binalot ng dilim. Lumingon siya at tiningnan ang kanyang asawa, isang lalaking matagal na niyang kasama sa kamangunit milya-milya na ang layo ng damdamin, isang estranghero. Isinara niya ang kanyang nga mata. Ngunit ang salita ni Marco ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang buhay, naramdaman ni Isabela ang isang matinding kalungkutan at isang hindi may paliwanag na saya. Siya ay konektado sa isang lalaking kilala lamang niya sa pamamagitan ng mensahe, ngunit mas nag-isa kaysa dati sa kanyang sariling tahanan. Ang emosyonal na pagtataksil ay ganap nang nangyari, at ang pagnanasang madama ang pisikal na presensya ni Marco ay naging isang sakit na hindi na niya kayang tiisin. Ang malihim na mensahe sa gabi ay naging isang alak na unti-unting lumalasing sa kaluluwa ni Isabela. Ang bawat salita ni Marco ay isang patak na napupuno sa basong matagal nang walang laman sa kanyang puso. Ngunit ang alak, gaano man kasarap, ay naghahanap ngang tunay na labi. Ang pagnyanasa na nagsimula sa isang sulyap, pinalaki ng isang haplos at inalagaan ng salita sa screen ay sumisiga na ngayon ng katotohanan. Ang digital na koneksyon ay hindi na sapat. Kailangan niyang maramdaman ang kanyang presensya, malanghap ang kanyang amoy, marinig ang kanyang boses na hindi namumula sa speaker ng telepono. Kailangan niya ng isang pagtakas at gumawa siya ng paraan. Sa kanyang opisina isang umaga, habang pinaaralan ang bagong proyekto ng punya, nakita niya ang perpektong pagkakataon. Isang hindi pa masyadong nade-develop na lupain sa Tagaytay na pag-ari ng kanilang korporasyon, isang lugar na may overlooking view ng Taal Volcano, isang lugar na nakatakdang tayuan ng isang luxury resort. Isang perpektong dahilan. Tinawag niya ang kanyang sekretary at nagbigay ng mautos na may kasamang otoridad at pagmamadali. "Book a site inspection for me sa Tagaytay property this Friday at i-contact mo yung photographer na kinuha natin para sa birthday ko, si Marco. Sabihin mo, kailangan ko siya para sa isang preliminary photoshoot ng lugar para sa ating mga bagong brochure. Make it sound urgent." Pagkatapos ay siya mismo ang tumawag kay Marco. Ang kanyang puso ay kumakabog habang hinihintay niyang sagutin ang tawag. Nang marinig niya ang boses nito, "Hello Isabela," isang alon ng init ang gumapang sa kanyang katawan. Ipinahaya niya ang kanyang profesional na alok sa isang kalmadong boses na parabang isa lamang itong ordinaryong transaksyon sa negosyo. Sa kabilang linya, narinig niya ang panandalyang katahimikan ni Marco at alam niyang naiintindihan nito ang tunay na kahulugan sa likod ng kanyang nga salita. "Of course, Isabela. It would be my honor," sagot nito. At sa tono ng boses nito, alam ni Isabela na tinanggap nito hindi lamang ang trabaho, kundi ang hindi nasasabing paanyaya. Dumating ang Bayanes. Pinili ni Isabela ang kanyang isusuot ng may matinding paingat. Isang puting silk blouse na bahagyang maluwag ngunit nagpapahiwati ng kurba sa ilalim nito at isang pares ng itim na slacks na yumayakap sa kanyang balakang. Profesional ngunit may halong pangakit. Naglagay siya ang kanyang paboritong pabango, isang amoy na mamahalin at hindi madaling makalimutan. Hindi siya nagpasundo sa kanyang driver, siya mismo ang magmamaneo. Nakita sila sa isang parking lot ng isang mall sa Alabang, isang neutral na lugar.
Nang makita niya si Marco na naglalakat papalapit sa kanyang itim na Mercedes-Benz, suot ang isang simpleng polo shirt at maong, dala ang kanyang backpack ng kamera, tila ito isang eksena mula sa ibang mundo na sumasalpo sa kanya. Pumasok ito sa passenger seat at sa isang iglap, ang maluwa na look ng kanyang sasakyan ay tila kumipot. Ang halimuyak ng kanyang pabango ay humalo sa natural at malinis na amoy ni Marco, lumilihang ng isang bagong bango na parehong nakakapanabi at mapanganib. Ang unang kalahating oras ng kanilang biyahe ay puno ng awkward na katahimikan. Ang ingay lamang ng makina at ang mahinang tunog ng radyo ang pumupuno sa hangin. Ang kanilang mga katawan ay ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Bawat paggalaw ng kamay ni Isabela sa manibela ay tila isang kalkuladong kilos, bawat paghinga ni Marco ay tila napakalakas. Nagsalita sila tungkol sa mabagay, na walang kabuluhan ang traffic sa SLEX, ang panahon, ang trabahong gagawin nila. Ito ang kanilang ligtas na lugar, ang kanilang panakip-butas sa namumong tensyon. Ngunit nang makalabas na sila sa magulong siyudad at nasa maluwa na expressway na, unti-unting nakbago ang lahat. Ang tanawin sa labas ay naging mas luntian at ang katahimikan sa loob ng kotse ay naging mas comfortable. Pinatay ni Isabela ang radyo. Sa katahimikan, mas naging malinaw ang lahat. "Kumusta ka na talaga, Isabela?" Tanong ni Marco. Binabasa ang katahimikan sa isang tanong na direkta at personal. Tumingin si Isabela sa kanya saglit bago ibalik ang tingin sa daan. "Buhay pa naman," sagot niya ng may bahagyang ngiti. "Abala, gaya ng dati." "Masaya ka ba?" Ang tanong na iyon, simple ngunit mabigat, ay isang bagay na walang nalakas loob na itanong sa kanya. Tinitignan siya nga tao bilang isang makina ng tagumpay, hindi bilang isang taong may damdamin. "Matagumpay ako, Marco," pagtatama niya. "Ang pagiging masaya. Ibang usapan yan." Ang kanyang paamin ay nabukas ng pinto para sa isang mas malalim na pausap. Nagsimula silang mausap na parang sila inasa kanilang sikretong mundo sa telepono, ngunit ngayon, ang bawat salita ay may kasamang presensya, may kasamang tingin, may kasamang hininga. Ang liwanag na araw na tumatago sa bintana ay naglalaro sa buhok ni Isabela. Ang kanyang mga kamay na may perpektong pulang kuko ay mahigpit na nakahawa sa manibela. Paminsan-minsan, napapasulyap si Marco sa mga kamay na iyon, iniisip kung ano ang pakiramdam kung hahawakan niya ito. Napapasulyap naman si Isabela sa braso ni Marco na nakapatong sa gitnang konsol, ilang pulgada lang mula sa kanya. Ang pagnanasang abutin ito at damhin ang init ng kanyang balat ay halos hindi niya mapigilan. Habang paayat na sila sa Tagaytay, ang hangin ay unti-unting lumamig. Ibinaba ni Isabela ng bahagya ang bintana at ang sariwang amoy ng punong pino at ng mamasamasang lupa ay pumasok sa loob ng sasakyan. Huminto na sila sa pagsasalita. Ang katahimikan ay hindi na awkward, kundi puno ng pagnanasa. Ang bawat sulyap ay mas matagal kaysa sa nararapat. Ang ngiti ay may mas malalim na kahulugan. Ang lahat ng dahilan, ang lahat ng pagpapanggap tungkol sa trabaho ay nalusaw na sa malamig na hangin. Alam nilang pareho kung bakit sila naroroon. Hindi para sa mga litrato ng isang lupain, kundi para tuklasin ang isang teritoryong mas mapanganib at mas kaakit-akit. Nang marating nila ang bakal na tarangkahan ng property, ipinarada ni Isabela ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinatay niya ang makina at ang tanging maririnig na lamang ay ang huni ng gakuliglig at ang malakas na kabok ng kanilang dibdib na natili silang nakaupo, hindi gumagalaw, nakatingin sa isa't isa. Ang mahabang biyahe ay tapos na. Ngunit alam nilang pareho na ang kanilang tunay na paglalakbay ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang trabaho ay nagsimula sa paglubog ng araw. Ang kalangitan ng Tagaytay ay naging isang malaking canvas na pinintahan ng kulay ginto, kahel at rosas. Sa ilalim ng ginintuang liwanag na ito, si Marco ay naging isang maestro at si Isabela ang kanyang tanging inspirasyon. Ang dahilan ng photoshoot ay ang lupain, ngunit ang lente ni Marco ay laging nakahanap ng paraan upang isama si Isabela sa bawat kuha. "Isabela, tumayo karon. Sa tabi ang puno ang mangga." Sasabihin niya. Ang kanyang boses ay profesional ngunit may lembing. "Tumingin ka sa bulkan, pero isipin mo ang unang beses na nakaramdam ka ang tunay na kalayaan." Ang kanyang direksyon ay hindi technical, kundi emosyonal, at sumunod si Isabela. Sa bawat peklik ng kanyang kamera,
Nararamdaman niyang may natatanggal na isang patong ng kanyang pagkatao, isang baluting matagal na niyang suwat. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Ang kanyang tawa, na sinasabayan ng malami na hangin, ay totoo at malaya. Nakuha ni Marco ang masandaling iyon ang Isabela na hindi pa nakikita ng mundo, marahil kahit ng kanyang sarili. Nang tuluyan nang lumubo ang araw at ang tanging liwanag na lamang na natira ay ang malamlam na kulay asunggang takip silim, bumalik sila sa rest house. Isang simpleng hapunan ang nakahanda para sa kanila sa veranda. Inihanda ng matandang katiwala bago ito tahimik na umalis at iniwan sila sa kanilang sariling mundo. 2 kandila lamang sa gitna ng mesa ang nagbibigay liwanag. Ang apoy nito ay sumasayaw sa saliw ng hangin. Sa kanilang harapan, ang siluet ng bulkang Tal ay tila isang natutulo na higante sa gitna ng kumikinang na lawa. Ang kanilang pausap sa hapunan ay magaan. Wala na ang bigat ng confession. Wala na ang tensyon ng hindi masabing pananasa. Nakuwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, magkapaboritong pagkain, mga nakakatawang karanasan nung kabataan, mga lugar na pinapangarap nilang puntahan. Sa masandaling iyon, hindi sila ang mayaman na businesswoman at ang hamak na photographer. Sila ay 2 tao lamang, isang lalaki at isang babae na nakakatakbo sa isang lugar na malayo sa realidad. Matapos ang hapunan, nanatili sila sa veranda. Ninanamnam ang alak at ang katahimikan. Kinuha ni Marco ang isang maliit na portable speaker mula sa kanyang bag. May isang bagay na gusto kong iparinig sa iyo, sabi niya. Ikinonekta niya ang kanyang telepono at isang pamilyar ngunit malungkot na himig ng isang lumang kundiman ang nagsimulang tumuktok sa hangin. Ang musika ay tila isinulat para sa gabing iyon, para sa lugar na iyon, para sa kanila. Tumayo si Marco. Ang kanyang anino ay humaba dahil sa liwanag ng kandila. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabela at sa isang kilos na tila mula sa isang lumang pelikula, inialok niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mata ay seryoso. Nagtatanong, nangingilak. Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sayaw tayo. Natigilan si Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Ang pagsayaw, isang kilos na simple ngunit napaka-personal. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli siyang sumayaw ng ganito na may damdamin. Tumingin siya sa kamay ni Marco na nakalahat, pagkatapos ay sa mga mata nito na puno ng paantay. At sa sandaling iyon, isinuko niya ang lahat ng kanyang paaalinlangan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito, mainit, magaspang ng bahagya, ang kamay ng isang taong nagtatrabaho. Ibang-iba sa mga malalambot at manhid na kamay na nakasanayan niya. Itinayo siya ni Marco mula sa kanyang upuan. Ang isang kamay nito ay nanatiling nakahawa sa kanya, habang ang isa naman ay dahan-dahang gumapang at lumapa sa kanyang baywang. Napasinghap si Isabela. Ang manipis na tela ang kanyang silk blouse ay tila nawala at ang naramdaman na lamang niya ay ang init ng palat nito sa kanyang balat. Nagsimula silang gumalaw. Isang mabagal na pakindayok, isang sayaw na walang sinusunod na hakbang kundi ang tibok ng kanilang puso. Ang kanilang mga katawan, na sa simula ay may counting distansya, ay unti-unting naglapit. Ipinatong ni Isabela ang kanyang kabilang kamay sa balikat ni Marco. Pagkatapos, sa isang kilos ng tuluyang pagsuko, isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Napapikit siya. Naramdaman niya ang ritmikong patibok ng puso ni Marco sa ilalim ng kanyang pisngi, isang tunog na mas malakas at mas toto kaysa sa musikang tumutuktok. Nalanghap niya ang kanyang amoy, isang pinahalong amoy ng sabon, ng pawis, at ng pakalalaki. Isang amoy na nakakalasing. Ang sayaw ay naging isang yakap na gumagalaw. Ang kamay ni Marco sa kanyang baywang ay mas lalong humipit na parabang ayaw na siyang pakawalan. Ang daliri nito ay gumuhit ng mabilo sa kanyang likod na iwan ng ganaapoy na landas. Sa bawat pag-indayo, ang kanilang mabinti ay nasasalubong. Ang kanilang hita ay nakakadampian, napapadala ng kuryente sa bawat himaymay ng kanilang makatawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng walang hanggang tanawin, nawala ang lahat. Nawala ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang kumpanya. Ang tanging nag-exist na lamang ay ang sandaling iyon, ang lalaking kayakap niya, ang himig na nagpapatuloy sa kanilang pagsasayaw. Naramdaman ni Isabela ang isang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mata. Isang luha ng saya, ng lungkot, ng pagnanasa.
Ito pala ang pakiramdam ng maging buhay. Ito pala ang pakiramdam ng mahawakan. Nang matapos ang kanta, hindi sila gumalaw. Ang musika ay napalitan ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang tunog. Nanatili silang makayakap. Ang kanilang mga katawan ay makadikit pa rin. Ang kanilang magkapahinga ay sabay. Dahan-dahang inangat ni Isabela ang kanyang ulo. Inangat din ni Marco ang kanyang tingin. Ang kanilang mamukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang mamukha na napapakita ng lahat ng emosyong hindi nila masabi. Ang pagnanasa sa kanilang mata ay halos nasusuno. Nakita ni Isabela ang pakbabangang tingin ni Marco sa kanyang ngalabi. Bilang tugon, bahagya niyang inihiwalay ang kanyang ngalabi at ipinikit ang kanyang mata. Isang tahimik na pagsuko, isang paanyaya. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at punong kuryente. Ang buong sansinukop ay tila huminto, nag-abang sa isang halik na matagal nang dapat mangyari. Ang oras ay tila huminto sa paikot. Ang buong sansinukop ay nanahimik upang bigyang daan ang sandaling iyon sa franda. Nakatayo pa rin silang makayakap. Ang musika ay matagal nang natapos, ngunit ang sayaw ng kanilang kaluluwa ay nagpapatuloy. Ang kanilang mukha ay makalapit. Ang kanilang hininga ay nagahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang mata ni Marco ay isang malalim na karagatan ng pananasa. Isang karagatang dahan-dahang lumulunod kay Isabela. Nakita niya ang pagbaba ng tingin nito mula sa kanyang mata patungo, sa kanyang labi, isang paglalakbay na tila isang kawalang hanggan. At sa pagpikit ng kanyang mata, ibinigay niya ang kanyang tahimik na pahintulot. Dahan-dahan na parabang natatakot na baka mabigla siya at mawala na parang isang panaginip. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha. Naramdaman muna ni Isabela ang init ng kanyang hininga, isang hiningang may amoy ng alae ng isang bagay na si Marco lamang. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang napakalambot na haplos. Ang dulong kanyang ilong ay dumampi sa kanyang pisngi. Isang kilos na punong pag-ingat at pagsamba. Ang kanyang kamay ay umakyat mula sa kanyang baywang patungo sa kanyang batok. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumasok sa kanyang buhok. Hinahawakan siya ng may kasamang paninindigan at lembing. At doon, sa wakas, nangyari na. Ang kanyang labi ay dumampi sa kanya. Hindi ito isang halik na mapuso o marahas. Ito ay isang pagtatanong. Isang marahan, malambot na pakdampi na nagtatanong kung sigurado ba siya, kung handa ba siya. Sa unang segundo, nanatiling walang galaw si Isabela, ninanamnam ang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng labi ng ibang tao, ang init, ang lambot. Pagkatapos, sa isang halos hindi sinasadyang kilos, bahagya niyang iginalaw ang kanyang labi bilang tugon at iyon na ang hudyat na hinihintay ni Marco. Ang halik ay dahan-dahang lumalim mula sa isang simpleng pakdampi. Ito ay naging isang mabagal at masiding paggalaw. Isang sayaw ng kanilang bibig na kasabay ng sayaw ng kanilang katawan kanina lamang. Ang lasa niya ay lasa ang alak at ning pangako. Ang bawat paggalaw ay isang salita sa isang wikang sila lamang ang nakakaintindi. Isang salita ng pangungulila, isang salita ng pagnanasa, isang salita ng paghahanap na sa wakas ay natapos na. Ang lahat ng emosyong kinimkim ni Isabela sa loob ng maraming taon, ang kalungkutan, ang pagkabigo, ang pakiramdam na hindi siya nakikita ay tila natunaw sa init ng halik na iyon. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Brick by brick, sa bawat segundo na ang kanilang labi ay makadikit. Ang kanyang kamay, na kanina ay nakapatong lamang sa balikat ni Marco, ay nagsimulang gumalaw ng may sariling isip. Ang isa ay gumapang sa likod ng lik nito. Ang kanyang daliri ay humahaplos sa may klinitong buhok. Ang isa naman ay lumapat sa kanyang dibdib, nararamdaman ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang tibok na sumasalamin sa tibok ng kanyang sariling puso. Hinila niya ito palapit. Nais na wala ng kahit na anong espasyo sa pagitan nila. Nais na maging isa. Kailangan nilang huminto upang huminga, ngunit hindi sila lumayo sa isa-isa. Idinikit nila ang kanilang mano. Ang kanilang mata ay nakapikit pa rin. Ang kanilang hininga ay mabibigat at putol-putol. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay may dalang bigat. Ang bigat ng isang linyang kanilang tinawid. Ang bigat ng isang kasalanang pareho nilang alam na napakasarap. Dahan-dahan nilang iminulat ang kanilang mata. Sa malapitang distansya, nakita ni Isabela ang kanyang sarili sa mga mata ni Marco.
Nakita niya ang paganga ang paknanasa at isang bahid ng takot na marahil ay salamin din ng takot na nasa kanyang sariling nga mata. Ano itong ginawa nila? Ngunit bago pa man makapaso ang duda at pagsisisi sa kanyang isipan, hinawakan ni Marco ang kanyang muha gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mahinalaki ay marahang. Hinahaplos ang kanyang mapisngi na ngayon ay namumula. At hinalikan siyang muli. Ang pangalawang halik ay iba. Wala na ang paalinlangan. Wala na ang pagtatanong. Ito ay isang halik ng paninindigan. Mas desperado, mas gutom. Isang halik na nagsasabing, nandito na tayo, wala nang atrasan. Isang halik na sumisira sa lahat ng natitirang papipigil sa kanilang nga sistema. Ito ang kumpirmasyon. Ito ang selyo. Nang sila ay muling magiwalay, ang magsalita na sa wakas ay nakahanap ng daan palabas. Matagal ko nang gustong gawin yun, Isabela. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay paus at puno ng emosyon. Mula pa noong gabing una kitang nakita. Napangiti si Isabela sa gitna ng kanyang naguguluhang damdamin. Natatakot ako, Marco, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam mo namang malito? Alam ko. Sagot niya. Hindi inaalis ang kanyang nga mata sa kanya. Pero sabihin mo sa akin, Isabela. Kailan ka huling nakaramdam ngang isang bagay na ganito katoto? Ang tanong na iyon ay tumuso sa puso ni Isabela. Ang katotohanan. Ang salitang iyon ay isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Ang kanyang buhay ay isang pagpapanggap. Ang kanyang kasal ay isang kontrata. Ang kanyang tagumpay ay isang palabas. Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan, ang lalaking nakakita sa likod ng lahat ng kanyang gamaskara, ang lalaking nabigay sa kanya ang isang halik na mas tutupa sa lahat ng bagay na kanyang pakari. Ngayon lang, bulong niya bilang sagot. Asa pa sasabingam nga salitang iyon, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang papipigil na bumigay. Ngayon lang, niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa lik nito. Nilalanghap ang kanyang amoy na parabang ito ang hangin na kailangan niya upang mabuhay. Niyakap din siya ni Marco pabalik. Ang kanyang braso ay isang ligtas na kanlungan sa gitna ng isang magulong karagatan. Nakatayo sila ron sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. 2 taong nakasala, 2 taong naliligaw. Ngunit sa sandaling iyon, sa yakap ng isa't isa, naramdaman nilang sila ay natakpuan. Ang puntong walang pababalik ay kanilang nalampasan na. Ang halik na matagal hinintay ay naganap na at kasama nito, ang kanilang gatadana ay habang buhay ng nakbago. Ang mahalik sa veranda ay tila isang apoy na sinindihan sa gitna ng isang tuyong kagubatan. Nagsimula ito sa isang kislap, ngunit ngayon ay mabilis na kumakalat. Tinutupo ang lahat ng papipigil, lahat ng takot, lahat ng dahilan. Ang bawat pulgada ng balat ni Isabela ay nagliliyap sa paknanasa. Ang bawat paghinga ni Marco ay isang hanging lalong napapalaki sa apoy. Hindi na sapat ang mahalik, hindi na sapat ang ngayakap. Ang kanilang makatawan ay naghahanap ng isang wikang mas malalim, isang koneksyon na hindi kayang ibigay ng magsalita o dampi lamang. Si Isabela ang unang kumalas sa kanilang pagkakayakap, ngunit hindi sa kanilang connection. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang kanyang daliri ay siniksik sa pagitan ng daliri nito, isang kilos na parehong posesibo at naalo. Tumingin siya sa mga mata nito, at sa tinging iyon, isang desisyon ang nabuo, isang kasunduang walang salitang binikas. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papasok sa rest house. Hila-hila si Marco. Walang tanong, walang paalinlangan. Siya ay sumunod lamang. Ang kanilang ngayaba ay halos walang tuno sa sahig na gawa sa kahoy. Ang sala ay madilim. Ang muebles ay tilam nga anino na natutulo. Ang tanging liwanag ay namumula sa buwan sa labas na tumatagos sa malalaking bintanang salamin at lumilihangam gaguhit na pila sa sahig. Ang kanilang paglalakad ay mabagal, sinasadya na parabang isang prosesyon patungo sa isang altar. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kasalanang kanilang gagawin, isang pagyakap sa damdaming hindi na nila kayang labanan. Huminto sila sa harap ng pinto ng silit tulugan. Binitiwan ni Isabela ang kamay ni Marco at inilagay ang kanyang palat sa makinis na kahoy ng pinto. Ito na ang huling harang, ang huling pagkakataon upang bumalik. Lumapit si Marco sa kanyang likuran. Hindi siya hinawakan, ngunit naramdaman ni Isabela ang init ng kanyang katawan. 1 pulgada lamang ang layo mula sa kanyang likod. Ito ay isang presensyang nabibigay ng lakas at panganib.
Sigurado ka, Isabela? Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga, nagpapadala ng pangingilabot sa kanyang buong katawan. Hindi siya sumagot kaagad. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at dinama ang bigat ng tanong na iyon. Ang sagot ay dapat manggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at sa katahimikan ng gabing iyon. Malinaw niyang narinig ang sagot. Humarap siya sa kanya. Ang kanyang nga mata ay matatak at puno ngang isang damdaming hindi pa niya kailanman naramdaman. Hindi ito simpleng pagnanasa. Ito ay isang pagpili. Ang pagpili sa kanyang sarili. Oh, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit buo at sa isang salitang iyon, binuksan niya ang pinto. Ang silid-tulugan ay maluwa at simple. Isang malaking kama na may puting kumot ang nasa gitna na tila naaanyaya. Ang isang buwang pader ay gawa sa salamin na nakbibigay ngang walang harang na tanawin ngang lawa at ng buwan. Ang liwanag ng buwan ang naksilbing tangi ilaw na nakbibigay sa silid ng isang mahika at halos sagradong pakiramdam. Pumasok sila at huminto sa gitna ng silid, ilang talampakan ang layo sa isa-isa. Hindi sila nakmadali. Tinitigan lamang nila ang isa-isa. Pinapakiramdaman ang bigat at ang kalayaan ng sandaling iyon. Lahat ng papapanggap ay wala na. Siya ang CEO, siya ang photographer. Ngunit sa silid na iyon, sila ay isang lalaki at isang babae lamang nasa bingit ng isang bagay na makbabago sa kanila makpakailanman. Dahan-dahan, itinaas ni Isabela ang kanyang kamay patungo sa kanyang matainga. Tinanggal niya ang kanyang hikaw na diamante, ang simbolo ng kanyang yaman at maingat na inilagay sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Sunod niyang tinanggal ang kanyang mamahaling relos, ang simbolo ngang niyang buhay na laging hinahabong ang oras. Ang mahinang kalansing ng gaalahas sa kahoy ang tanging tunok sa silid. Si Marco ay nanatiling nakatayo, pinapanot ang bawat kilos niya na parabang siya ay isang manunod sa isang napakapribadong pagtatanghal. Pagkatapos, ang nga daliri ni Isabela ay nagtungo sa mga butones ng kanyang silk blouse. Isa-isa niya itong tinanggal. Ang kanyang nga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Marco. Bawat butones na natatanggal ay isang pader na ginigiba. Sa pagdausdos ng sula mula sa kanyang nga balikat, lumitaw ang itim na les ng kanyang bra. Isang sikretong baluti na ngayon ay nakalantad. Hinayaan niyang bumaksa ang blusa sa sahig, isang puting ulap sa paanan niya. Sunod niyang tinanggal ang kanyang slacks. Ang tunok ng zipper na dahan-dahang bumubukas ay tila napakalakas sa katahimikan. Ibinaba niya ito at ito rin ay bumagsak sa sahig, sumama sa blusa. Ngayon, nakatayo siya sa harapan niya. Suot lamang ang kanyang manipis na kasuotang panloob. Ang liwanag ng buwan ay tila yumayakap sa kanyang katawan na napapakita ng kanyang nga kurba, ng kanyang nga peklat, ng kanyang pagiging isang babae. Siya ay vulnerable. Ngunit sa kanyang nga mata, mayroong isang kapangyarihan. Ito ang kanyang pagsuko at siya ang may kontrol dito. Si Marco ay napalunok. Ang kanyang pahanga ay mababakas sa kanyang muha. Hindi ito bastos na pagnanasa, kundi isang pagsamba. Dahan-dahan, bilang sagot sa kanyang pagbubukas ng sarili, nasimula na rin siyang mahubad. Mas mabilis, mas simple. Hinubad niya ang kanyang polo shirt na nagpapakita ang kanyang dibdib na may tamang korte. Hinubad niya ang kanyang maong hanggang sa sila ay parehong hubad na nakatayo sa harap ng isa't isa sa malamlam na liwanag. Wala nang nahihiwalay sa kanila. Wala nang tela, wala nang titulo, wala nang kasinungalingan. Tanging ang katotohanan ng kanilang mga katawan, ng kanilang pagnanasa. Ang hangin sa pagitan nila ay kumakapal, puno ng kuryenteng naghihintay na lumihang kidlat. Humakbang si Marco papalapit. Isa, dalawa, hanggang sa ang kanilang katawan ay halos magkadikit na, ang init mula sa kanilang balat ay nararamdaman ng isa-isa. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi upang hawakan ang kanyang katawan, kundi ang kanyang mukha. Ang kanyang daliri, na magaspang ngunit magaan, ay marahang humaplos sa kanyang piski, sa kanyang panga, pababa sa kanyang lik. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mata. Isinusuko ang kanyang sarili sa haplos na iyon. Ang lahat ng damdaming kanyang pinigilan, lahat ng pagnanasang kanyang ikinaila, ay narating na ang kanilang sukdulan. Ang pagsuko sa damdamin ay ganap na. At sa susunod na sandali, alam niyang isusuko na rin niya ang kanyang katawan.
Ang kamay ni Marco sa kanyang mukha ay isang angkla sa gitna nga isang nangangalit na karagatan ng damdamin. Sa haplos na iyon, naramdaman ni Isabela ang lahat paksamba, paknanasa, at isang lembing na matagal na niyang hindi nararanasan. Dahan-dahang gumuhit ang kanyang, madaliri sa linya ng kanyang panga, bumaba sa kanyang lik at huminto sa kanyang balikat na parabang minimemorya ang bawat pulgada ng kanyang balat. Napapikit si Isabela. Isinusuko ang sarili sa bawat dampi, sa bawat pagbabagong ang presyon. Isang pangingini ang gumapang sa kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagising ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Ang kanyang katawan, na sa loob ng maraming taon ay naging isang kasangkapan na lamang para sa negosyo at isang tungkulin sa kanyang kasal, ay muling nagiging isang templo ng pakiramdam. Hinawakan siya ni Marco sa kanyang nga braso. Asa isang iglap, ang sahi ay nawala sa kanyang paanan. Binuhat siya nito, isang kilos na punong lakas ngunit maingat na parabang siya ay isang bagay na napakahalaga at babasagin. Isiniksik ni Isabela ang kanyang mukha sa lik ni Marco. Nilalanghap ang kanyang amoy, habang dahan-dahan siyang dinadala nito patungo sa kama. Ang kama, na may malinis at puting kumot, ay tila isang blangkong pahina na naghihintay na sulatan ng kanilang kwento. Maingat siyang ibinabo ni Marco, ang malamig na sinulik ng kumot ay isang kakaibang ginhawa sa kanyang nainit na likod. Humiga ito sa tabi niya, hindi sa ibabaw niya, kundi sa tabi niya nakaharap sa kanya. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa salamin, sila ay dalawang hubad na katawan, dalawang hubad na kaluluwa, walang tinatago, at nagsimula ang isang mabagal na pagtuklas. Ang kanilang kilos ay hindi minadali. Walang pakmamadali, tanging isang malalim na paknanais na makilala ang isa-isa sa paraang hindi kayang gawin ng mga salita. Ang kanyang makamay na magaspang mula sa trabaho ay nagsimulang maklabay sa kanyang katawan. Dito, ang haplos ay hindi na isang simpleng pagtatanong kundi isang paaangkin. Sinundan ng kanyang madaliri ang kurba ng kanyang baywang, ang lambot ng kanyang tiyan, ang bilot ng kanyang dibdib. Sa bawat haplos, tila may isang alaala ng kalungkutan na binubura at pinapalitan ng isang bagong alaala ng kasiyahan. Sumasagot ang katawan ni Isabela sa paraang halos hindi na niya makilala. Bawat dampi ay nang-iwan ng nag-apoy na bakas. Ang lugar na matagal ng manhid ay biglang nakaroon ng buhay. Ang kanyang balat ay tila isang disyertong biglang diniligan ng ulan. At hindi lamang siya isang tagatanggap. Sa isang bagong tuklas na katapangan, naksimula na rin siyang maklakbay. Ang kanyang makamay, na sanay sa papirma nga kontrata, ay natututong makbasa ng isang bagong wika, ang wika ng balat ni Marco. Hinaplos niya ang matitigas na kalamnan sa kanyang nga braso, ang gaspang ng kanyang dibdib, ang lakas sa kanyang nga balikat. Ito ay isang sayaw ng pabibigayan, isang palitan ng kahinaan at lakas. Ang kanyang nga halik ay sumunod. Hinalikan siya ni Marco na parabang siya ang tubig sa gitna ng isang matinding pakauho. Bawat halik ay isang kwento sa kanyang nga labi, sa kanyang lik, sa kanyang balikat. At tumugon si Isabela ng may parehong CD. Ang kanyang nga halik ay puno ngang lahat ng pagnanasang matagal niyang ikinulong at dumating ang sandali ng tuluyang pagsuko. Nang ang kanilang makatawan ay nag-isa, hindi ito isang marahas na pagsasanip, kundi isang marahan at sinasadyang pagpasok sa isang sagradong lugar. Para kay Isabela, ito ay isang pag-uwi. Isang pag-uwi sa isang tahanang hindi niya alam na kanyang hinahanap. Napasinghap siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding pakiramdam ng pagiging buo. Isinara niya ang kanyang nga mata at ang mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naroon na lamang ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging puno, ng pagiging angkin, ng pagiging buhay. Ang kanilang paggalaw ay nagsimula na parang isang mahinang alon sa isang tahimik na dagat. Mabagal, malalim, nagpapakiramdaman. Bawat pag-angat at pagbaba ay isang panalangin, isang pasasalamat sa natakpuang ginhawa. Ang nga anino nila sa pader na sininagan ng buwan ay sumasayaw, isang anino na lamang na gumagalaw bilang isa. Ang maungol na kumakawala sa kanilang mga lalamunan ay hindi mga salita, kundi purong emosyon, isang musika ng pagnanasa at kaligayahan. Habang tumitindi ang kanilang ritmo, ang mahinang alon ay naging isang malakas na bagyo. Ang kanilang makatawan
nabasa na sa pawis, ay dumudula sa isa-isa, nahahanap ng mas malalim na koneksyon. Ang kanyang makuko ay bahagyang bumaon sa likod ni Marco. Ang kanyang nga binti ay ipinulupot ng mas mahigpit sa kanyang baywang. Hindi na ito isang simpleng paksasanib. Ito ay isang desperadong pagtatangka na maging isang nilalang na tunawin ang lahat ng hangganan sa pagitan nila. Narating nila ang tuktok ng sabay. Isang paksabo ng liwanag sa likod ng kanyang gamata. Isang pagyani na nagsimula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at kumala sa bawat dulo ng kanyang nga nerbiyos. Isang sigaw na pinigil ng kanyang malabis sa lit ni Marco. Isang sandali ng tuluyang pagkawali ng sarili kung saan wali ng Isabela at Marco kundi isang pinaisang damdamin lamang. At pagkatapos, ang katahimikan, isang malalim at mapayapang katahimikan. Bumaksak sila sa kama, makayakap pa rin. Ang kanilang nga dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanilang nga puso ay kumakarera. Ang pawis sa kanilang mabalat ay nahahalo at ang amoy ng kanilang pag-isa ay pumuno sa silit. Dahan-dahang iminulat ni Isabela ang kanyang mata. Ang buwan ay naroon pa rin, isang tahimik na saksi sa kanilang kasalanan at sa kanilang kaligtasan. Hinalikan ni Marco ang kanyang isang halik na puno ngang pasasalamat at pagmamahal. Walang salitang namutawi. Hindi kailangan. Sa gabing iyon ng pagnanasa, sinabi na nila ang lahat. Nakahiga sila ron sa gitna ngang nagulong nga kumot, 2 taong naganap ngang kalungan sa isa't isa at natakpuan ito. Ang apoy ay humupa na, ngunit ang baga ay mananatiling nagliliyap, isang init na mag-iba sa kanila magpakailanman. Si Isabela ang unang nagising. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa isang sina ng araw na tumagos sa manipis na kurtina at tumama sa kanyang mukha. Ang liwanag ng umaga ay walang awa, hindi tulad ng malambing at mapapatawad na liwanag ng buwan kagabi. Ipinakita nito ang lahat ang nagulong kumot, ang 2 basyo ngang kopita ngala sa sahig, ang nga damit na nakalat na parang nga balat ng ahas na hinubat, at ang hubad na katawan ng lalaking mahimbing na natutulo sa tabi niya. Lumingon siya at pinakmasdan si Marco. Sa kanyang pagtulo, ang kanyang muha ay payapa, ang kanyang galabi ay bahagyang nakaawang. Ang bahagyang gaspangang kanyang balbas ay isang kaibahan sa lambot ngang unan, isang hindi inaasahang alon ng pagmamahal ang bumalot kay Isabela. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Sinusundan ng kanyang daliri ang linya ng kanyang panga. Naalala niya ang pakiramdam ng mukhang iyon na nakasiksik sa kanyang lig. Ang bigat ng kanyang katawan sa ibabaw niya, ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan sa gitna ng kanilang pagnanasa. Isang totoong ngiti, isang ngiting para lamang sa kanya, ang sumilay sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, sa unang liwanag ng umaga, naramdaman niya ang isang kaligayahang dalisay at walang halong pagkukunwari. Ngunit ang sandaling iyon ay panandalian lamang. Ang kanyang mata ay napadako sa kanyang telepono na nasa ibabaw ng bedside table. 15 missed calls, 7 mula sa kanyang asawa, 8 mula sa kanyang sekretarya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ang kaligayahan ay biglang napalitan ng isang matinding takot na tila isang malamig na kamay na humikpit sa kanyang lalamunan. Ang realidad ay bumalik na parang isang sampal. Siya si Isabela de la Cruz, asawa, ina, CEO, ang babaeng nakahiga sa kamang ito, ang babaeng isinuko ang sarili sa ibang lalaki, ay isang impostor. Dahan-dahan siyang bumangon, sinisikap na huwag gisingin si Marco, ngunit naramdaman nito ang kanyang paggalaw. Namulat ito ngang mata at nang makita siya, isang ngiti ang agad na gumuhit sa mukha nito, isang ngiting puno ngang ala-ala ng kanilang gabi. Good morning, bulong nito. Ang kanyang boses ay paos pa dahil sa patulo. Inabot nito ang kamay ni Isabela at sinubukang hilahin siya pabalik sa kama. Akala ko panaginip lang ang lahat. Napumiglas ng bahagya si Isabela. Marco, umaga na. Ang kanyang boses ay malamig, iba sa mainit na ungol na naririnig nito mula sa kanya kagabi. Naramdaman ni Marco ang pagbabago. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Umupo rin siya. Anong problema? Tanong niya. Tumingin si Isabela sa malayo, sa bintana. Hindi kayang salubungin ang kanyang mata. Kailangan ko nang umuwi. Marami akong kailangang gawin. Maraming naghahanap sa akin.
Ang kanyang nga salita ay mabilis at walang emosyon na parabang naulat sa isang business meeting. Isabela, sabi ni Marco, sinubukan niyang abutin ang kanyang mukha ngunit umiwas siya. Tumingin ka sa akin, anong nangyayari? Sa wakas, lumingon siya at ang nakita ni Marco sa kanyang nga mata ay purong takot. Ang nangyari kagabi, Marco. Nagsimula siya, ngunit hindi niya mahanap ang tamang nga salita. Ang nangyari kagabi ay ang pinakatotoong bagay na naramdaman ko. Pagpapatuloy ni Marco para sa kanya. Para sa akin din, pag-amin niya sa mahinang boses. Pero hindi nito binabago ang kahit na ano. May asawa ako, Marco. May mga anak ako. May buhay akong hindi pwedeng talikuran. Nasaktan si Marco sa kanya nga salita. At ano ako sa buhay na yan? Isabela, isang pagkakamali. Isang gabi ngang pagtakas. Ang salitang pagkakamali ay tila isang punyal na itinara sa puso ni Isabela. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hindi iyon pagkakamali. Ito ay isang papili. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Hindi natin pwedeng ulitin to, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging matigas, isang pader na muli niyang itinatayo sa pagitan nila. Ang nangyari dito ay mananatili dito. Isang magandang alaala, pero hanggang doon na lang. Tumayo si Marco. Ang kanyang kahubaran ay hindi na simbolo ng kanilang intimasya, kundi ng kanyang kahinaan sa harap ng malamig na desisyon ni Isabela. Ganun na lang ba yun kadali para sa iyo? Isang alaala? Isabela, totoo ang naramdaman natin? Totoo ang koneksyon natin. Ang koneksyon natin ay isang ilusyon. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging basak. Isang magandang panaginip sa loob ng isang gabi. Pero kailangan na nating magising. Ako, kailangan ko ng magising. Tumalikot siya at nagsimulang damputin ang kanyang damit. Bawat kilos niya ay mabilis at mechanical. Ang babaeng dahan-dahang nahubat kagabi, na may kasamang pagsamba sa bawat kilos, ay nawala na. Ang bumalik ay ang CEO. Ang babaeng sanay na maayos ng mga problema at gumawa ang mahihirap na desisyon. Isinuot niya ang kanyang bra at panty, ang itim na les ay tila isang paalala ng kanyang kasalanan. Isinuot niya ang kanyang slacks, ang kanyang silk blouse. Habang binubutones niya ito, pinanot siya ni Marco, ang kanyang mata ay puno ng sakit at hindi pa kakaindindi. Ang pagbabalik ng bawat piraso ng damit ay ang pagbabalik ng bawat piraso ng kanyang baluti. Huli niyang isinuot ang kanyang nga alahas, ang kanyang relos, ang kanyang nga hikaw, ang nga simbolo ng kanyang pagkaalipin sa buhay na kanyang binuo. Nang siya ay kumpleto na, humarap siyang muli kay Marco. Magbibihis ka na, ihahatid na kita, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang biyahe pabalik sa siyudad ay isang pagpapahirap. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay masakit. Puno nga salitang hindi nila masabi at ngam nga damdaming hindi nila kayang harapin. Ang magandang tanawin ng tagaytay na kanilang hinangaan kahapon ay tila nangungutya na ngayon. Huminto sila sa parehong lugar kung saan niya sinundo si Marco. Isang parking lot ng isang mall. Isang lugar na walang bahid ng kanilang intimasya. Marco, nagsimula siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ingatan ko ang nga litrato, sabi na lamang ni Marco. Ang kanyang boses ay walang buhay. Ipadala mo na lang ang bayad sa account ko. Bumabas siya nga sasakyan ng hindi na lumingon pa. Pinanot siya ni Isabela na maglakat papalayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang nga balikat ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Pinuksan niya ang bintana. Marco! Sigaw niya. Huminto ito at lumingon. Ang sakit sa kanyang nga mata ay kitang-kita kahit sa malayo. Hindi ito isang pagkakamali, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nangingini at puno ng luha. Tandaan mo yan. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco bago ito tuluyang tumaliko at naglaka papalayo. Mabilis na pinaandar ni Isabela ang kanyang sasakyan. Habang tinatahat niya ang daan papalayo, tiningnan niya ang kanyang rearview mirror. Nakita niya ang anyo ni Marco na unti-anting lumiliit hanggang sa ito ay naging isang tuldok na lamang at tuluyang nawala. At doon, salok ngang kanyang malamig at ligtas na sasakyan, maisa, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang nga luha. Ang pagtakas ay tapos na.
Ang umaga pagtapos ay dumating na. At kasama nito ang bigat ng isang katotohanang masakit. Minsan, ang mabagay na nabibigay sa iyong pakiramdam na buhay ay ang siyaring mabagay na sisira sa iyo. Ilang buwan ang lumipas. Ang tag-araw ay naging tag-ulan. At ang mga alaala ng isang gabing mainit sa Tagaytay ay dapat sana'y pinalamig ng panahon. Bumalik si Isabela sa kanyang perpektong buhay, sa kanyang gintong kulungan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho ng may isang bagong CD, isang kalupitang kahit siya ay ikinagulat. Nasara siya nga deal na mas malaki kaysa dati. Pinalawa ang kanyang imperyo at pinatunayan sa mundo at sa kanyang sarili na siya pa rin ang reyna. Ang kanyang pamilya ay nanatiling isang perpektong larawan sa mga social media. Ngumingiti siya sa mga family dinner, tinutulungan ang kanyang mga anak sa kanilang takdang aralin at tumatayo sa tabingang kanyang asawa sa mga pampublikong okasyon. Ginawa niya ang lahat ng tama, ngunit sa gabi, kapag ang lahat ng ilaw sa mansion ay patay na at ang tanging kasama na lamang niya ay ang katahimikan, doon siya minumulto nga maanino. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagbabalik mula sa Tagaytay, tinawagan niya si Marco. Isang huling tawag. Mula sa kanyang malami at walang buhay na opisina, sinabi niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin, hindi bilang si Isabela na nakilala nito, kundi bilang ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Hindi na tayo pwedeng mag-usap, Marco. Kailanman, sabi niya, ang kanyang boses ay matatak at walang emosyon. Burahin mo na ang numero ko. Kalimutan mo na ang nangyari para sa ikabubuti nating dalawa. Sa kabilang linya, mayroong isang mahabang katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw o sumbat. Pagkatapos ay isang salita lamang ang kanyang narinig. Isang salitang basa at puno ngang sakit. Sige. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Ibinaba na rin niya at sa loob ng isang oras ay nanatili siyang nakatitik sa kawalan. Hindi nararamdaman ang luhang dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Ang paputos sa ugnayan ay parang paputos sa isang bahagi ng kanyang sarili. Ngayon, pagkalipas ng 6 na buwan, narito siyang muli sa gitna ng isang magarbong pagdiriwang, hindi kanyang kaarawan, kundi isang charity ball na inorganisa ng kanyang kumpanya. Nakasuot siya ng isang itim na bestida na yakap ang kanyang katawan, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mga labi ay may kulay ng dugo. Siya ang larawan ng kapangyarihan at gilas. Ngumingiti siya, nakikipakamay, nakikipausap. Ginagampanan niya ang kanyang papel ng walang mali. Ngunit sa likod ng kanyang nga mata, mayroong isang bakanteng espasyo. Ang bawat sulok ng lugar na iyon ay may dalang paalala. Ang mga photographer na abala sa pakuha ng litrato ay napapaalala sa kanya ng isang laliking may kamera na nakakita sa kanyang kaluluwa. Ang tunog ng isang violin sa malayo ay napapaalala sa kanya ng isang sayaw, isang babae sa kabilang dulo ng ballroom na nakasuot ng silver na bestida ay nadulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib habang nakikipausap siya sa isang importanteng kliyente, isang matandang senador. Ang kanyang mata ay hindi mapakali. Lihim itong naglalakbay sa dagat ng mangmukha sa mga katawan na nakasuot ng mamahaling damit. Ano ang hinahanap niya? Kahit siya ay hindi sigurado. Hindi niya inaasahang makikita si Marco dito. Impossible. Ngunit isang bahagi ng kanyang puso, isang hangal at desperadong bahagi, ay umaasa. Umaasang sa isang iglap, magtatama muli ang kanilang nga mata sa gitna ng karamihan. Napagkahusay talaga ng organisasyon ng gabing ito, Isabela, sabi ng senador, hinahawakan ang kanyang braso, ngumiti si Isabela. Salamat po, senator, ginawa namin ang aming makakaya. Ang kanyang masalita ay automatiko, ensayado. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. At doon, sa gitna ng kanyang pakikipausap, naramdaman niya ito, isang multong haplos. Isang malinaw at hindi may pagkakailang init sa kanyang likod. Sa may bandang baywang, sa eksaktong lugar kung saan unang lumapat ang kamay ni Marco noong gabing sumayaw sila, napasinghap siya ng bahagya. Ang kanyang ngiti ay panandaliang nawala. Napalingon siya. Ang kanyang puso ay biglang kumabo ng napakabilis. Kalahating umaasa, kalahating natatakot. Ngunit wala. Wala ron kundi ang hangin at ang maanino ng ibang nga bisita na nakdaraan. Bumalik siya sa pakikipausap sa senador, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkawala sa sarili.
ngunit ang multong haplos ay nanatili. Isang paalala na hindi niya kayang takasan. Isang paalala ng buhay na kanyang pinili at ng buhay na kanyang tinalikuran. Ang gabi ay nagpatuloy. Ang tawanan ay nagpatuloy. Ang pagpapanggap ay nagpatuloy. At si Isabela ay nanatili sa gitna ng lahat ng iyon, isang reyna sa kanyang marangyang kaharian. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang imperyo, ang matao humahanga sa kanya, ang yaman na kanyang pinahirapan, isang mapait na katotohanan ang bumalot sa kanya na sa kanya na ang lahat. Ang kapangyarihan, ang respeto, ang seguridad, lahat ng bagay na pinangarap ng isang tao. Ngunit sa pagpili niya sa lahat ng ito, isinuko niya ang kaisa-isang bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay toto. Ang gabi ay natapos. Umuwi si Isabela sa kanyang tahimik na mansyon, sa kanyang malamig na kama, at sa dilim bago siya matulog, muli niyang naramdaman ang haplos hindi sa kanyang likod, kundi sa kanyang alaala. Isang aninong isang sayaw sa ilalim ng buwan. Isang aninong habang buhay niyang hahanapin sa bawat magarbong pagdiriwang, sa bawat mataong lugar. Isang aninong habang buhay niyang mamahalin at hindi na muling mahahawakan.